Hello, good afternoon mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan po natin itong issue kahapon doon sa Tacloban sa shooting incident sa school. Na kung saan ay 3 ang patay at parang 5 yata ang sugatan. At ang biktima ito ata ay 16 years old at 14 years old, 12 years old. Itong bata na itong maliit na to ay anak siya ng pulis. Puro may katungkulan sa gobyerno ang mga magulang ito. Kaya malakas ang loob. Ang rason daw kung bakit binaril ng lalaking ito na minor ang biktima, mga biktima niya dahil daw ay pinagtatawanan siya sa kanyang gupit. Kung hindi ka naman batanga talagang tao at may sayad, bakit ka nagpapagupit ng ganyan? Para kang dinaig mo pa yung abnormal dyan ni mongoloid sa gupit mo. Nananadya ka So ngayon, pinagtatawanan ka sa gupit mo dahil din sa kagagawan mo, tapos ngayon mamaril ka. At ito pa yung masaklap, mga lalabs, mga vayots, dahil ang lakas ng kanilang loob na bumanat o pumatay dahil protektado sila sa batas ni Kiko Pangilinan ng kanyang putang inang juvenile law. Juvenile law na yan. So, si Kiko, nakiramay ko sa biktima ng Tacloban shooting. Nagpakiramay si Senador Kiko Pangilinan sa mga pamilya ng mga nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 5 pa. Sa kanyang pahayag, sinabi ng senador na walang puwang ang karahasan sa lipunan lalo na sa mga lugar na dapat ay ligtas para sa kabataan. Walang puwang ang karahasan, pero ikaw mismo ang gumawa ng batas, Kiko Pangilinan, pumunta ka ng Amerika, doon sa Boston, USA. Nagseminar ka doon ng ilang linggo or buwan, nangupya ka na, kinupya mo yung batas ng Amerika. Nangupya ka na nga lang, palpak pa. Kasi doon sa Amerika, pag may mga ganitong klase, may mga shelter talaga sila doon, na talagang paglalagakan ng mga bata, ng mga minor na tawag dito, kriminal. At ang ganitong klase, 16 anyos, wala na kapag ito nakapatay o nakagahasa doon sa ibang bansa, lalo na sa US or kung saan pa mang ibang mga bansa na may mga ganitong klaseng, mga ganong klaseng batas nila, mahigpit sila. Nakukulong na po ito at nalalagay pa ito siguro sa mga death penalty ang iba or yung mga reclusion perpetua ang kanilang tawag dito, parusa. Pero sa Pilipinas wala So kapag may mga ganitong klase gaya ng nangyari sa Magwad siblings, wag natin kalimutan yun. Minor de edad din ang pumaslang doon sa magkapatid na yun, 16 years old, dahil sa inggit. Malakas ang loob nilang gumawa ng ganito, na pumatay ng tao o kapwa nila kabataan, estudyante o kung ano pa man, dahil sa batas ni Kiko Pangilinan, protektado sila ng juvenile law ni Kiko. Kaya ang daming krimen sa Pilipinas ngayon, ang daming mga nanggagahasa, mga lalabs, mga vayots, nang dahil dito. Ang daming mga ginagamit din ng mga kabataan, kagaya na lang ni Kian de los Santos na ginawa pang santo ng mga demonyong paring manyak adik at ng ibang mga kawatang mga senador, lalo na senadora dyan sa sa Senado Gary sa Hontiveros, di ba? Yung pari doon na manyakol na adik din. Ginawang santo si Kian de los Santos, pero ang trabaho noon, mga lalabs, mga bayots, ginagamit sila ng mga sindikato, ng mga drug lords, ng yung mga matataas ang kanilang, tagatulak sila ng droga sa ibaba, tagahatid sila ng mga ipinagbabawal na gamot doon sa kanilang mga suki or bibili doon. Dahil hindi sila hinuhuli
Kasi yung pulis hindi uhuhuli. Bakit? Kapag huhulihin sila ng pulis, abay pulis pa yung managot. Ang lakas pa nga ay may mga convo pa ang dalawang ito na hindi daw sila makukulong dahil protektado sila ng batas umano yung criminal liability dahil sa minor de edad sila. Protektado din daw sila sa batas ni Risa Hontiveros. Tapos ngayon si Risa Hontiveros gusto siya yung hahawak ng hearing dyan sa Senado regarding this incident para bakit? Magpapapil or baka gawin na naman nila itong santo. So malinaw na itong 16 years old na to ay namaril siya dahil sa binuli daw yung kanyang gupit. At ito namang maliit na to na 14 anyos dahil daw ito sa larong Gorbax or Goribax daw. Ang 14 anyos na suspect ay napatunayang lulong sa marahas na online mobile game na Goribax or Gorbax na isang shooting game na may matinding elemento ng karahasan. Ayan. Isa din kasi yan dapat sa tinitingnan ng ating PNP. Mayroon din naman kayong budget. Bakit hindi ninyo i-ban lahat ng mga online games sa Pilipinas, lalo na pag ganitong mga laro na karahasan? At lalo pa ang nanay ng batang 14 years old na to ay isang pulis. Kaya malakas ang loob din niya na kukuha ng armas at basta na lang doon mangharabas, mamaril sa kahit na sino dahil unang-una nalason na yung utak niya nilagyan na na si Satanas nakapasok na. Tapos yun ang nakalagay sa kanyang isip dahil kung ano yung mga napanood niya doon sa games na yun na nilalaro niya ay pwedeng gawin. Isa din yan sa mga itong mga potang inang nasa PNP na to. Kaysa mag-focus kayo dyan sa utos sa inyo ni kung sino pa dyan na sa mga Duterte, sa impeachment, sa Senado, doon sa Cayetano na ilang libo kayo dyan. Putang ina ninyo. Ito yung pagtuunan ninyo ng pansin dahil maraming krimen sa Pilipinas na mga minor de edad ang sangkot. Maraming mga rapist, maraming mga nagtutulak ng droga, nagdi-deliver sa kung saan sila mga minor ang inuutusan dahil hindi sila pwedeng hulihin. Dahil nga, protektado ng batas ng putang inang Kiko Pangilinan na to. Walang originality. Nagseminar sa Amerika, nangopya ng batas doon, palpak. Malakas man kasi ang loob niya dahil hindi man anak niya yung mabuli, ma-rape, dahil di bodyguards ang mga anak. Mayaman. So, paano yung mga ganitong klaseng tao? Yung doon sa Magwad siblings na yun. So, yun. Hindi maanuhan, ha? Dahil protektado ng criminal liability, dahil sila ay minor. Ayon kay Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Clarioco, hindi man maaaring panagutin sa paraang katulad ng mga nasa hustong gulang, hindi nangangahulugang makakalaya agad ang mga suspect. Ang sabi ng batas, at least 1 year nandun siya sa bahay Pag-asa for an intensive intervention program. So yun lang. Dahil sila doon sa DSWD, doon sila ititira, etc. Pagkatapos nun, ano ang mangyayari? So, anong mangyayari din sa mga namatay? Kaya Kiko Pangilinan, baguhin mo yung batas na yan. Sana din dyan sa Senado, instead ng waling-waling yung pagtunan ninyo ng pansin, itong batas ni Kiko na to, na dapat ito ay baguhin. Ibaba ay yung criminal liability sa 12 anyos pababa na kailangan may makukulong ng reclusion perpetua kung sila ay makapatay. Lalo na yung 12 pataas. Ganun din.
Sana yun, hindi yung putay na waling-waling.